Shalom, Body of Christ, Open Heaven Christian Church, and to the public. I just want to greet you a blessed Sunday sa inyong lahat. The reason that you are alive today sapagkat ang dahilan nito, ang Diyos ay patuloy na gagawa sa buhay mo ng mga dakilang bagay at mabubuting bagay. Ihanda natin ang ating puso, ihanda natin ang ating pakinig sa araw na ito sapagkat ang Diyos ay nananampalataya ko na sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 6 na ang mabuting bagay na pinasimulan niya sa ating buhay ay kanyang tatapusin, lulubusin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya sa araw na ito, expect great and mighty things, big things, new things from God through faith sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya bibigyan ko po kayo ng 5 minutes para i-gather ang inyong mga anak, pamilya, at ilakas natin ang ating volume para malinaw nating mapakinggan ang salita ng ating Diyos. Pagkat ang sabi ng Biblia, mga kapatid, Matthew chapter 4 verse 4, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. No? Ang pagkain ng ating kaluluwa ay sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. At kapag ito ay ating tinanggap, ang salita ng Diyos ay gagawa sa ating mga puso. Praise God sa umagang ito. Maraming salamat sa ating mga music ministers, sa ating mga Levites, sa kanilang pag-awit sa Panginoon ng buong puso. Kapagka naniniwala po ako kapag tayo ay sumasamba muna sa Panginoon at nagtataas tayo ng papuri at pagsamba, kapag meron tayong inaakyat na papuri at pagsamba, merong ulan ng pagpapala na babalik po sa atin. Ay po ay manalangin. Sandali ko po kayong iniimbitahan na sandali tayong yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa pagkakataong ito na muli po naming mapagbulay-bulay ang iyong mga salita. Salamat po sa magdamag na iyong pag-iingat na meron kaming buhay, meron kaming lakas, Panginoon, at meron kami ng lahat ng mabubuting bagay na nagbubuhat at nanggagaling po sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, patuloy naming ina-acknowledge ang presensya ng Banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay. Panginoon, sinabi mo na ang Banal na Espiritu Santo ang siyang magko-comfort, ang siyang magtuturo, ang siyang mag-a-anoint, Panginoon, ang siyang magko-convict. At sa umagang ito, salamat Holy Spirit sa mga ililigtas mo, sa mga pagagalingin mo, sa mga pagpapalain mo, at sa mga ire-revive mo sa araw na ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig, Panginoong Diyos, saan man silang dako. At nananampalataya ko, after this preaching, Lord, sila po, Panginoon, ay matatanggap nila ang mga sagot sa kanilang mga panalangin. Maraming po salamat, maging malinaw ang mga internet nila upang ang salita ng Diyos ay malinaw din nilang matanggap. Salamat po, Panginoon. Sinabi mo rin sa iyong salita na kung ano ang aming pinag-uusapan ay iyon ang gagawin mo sa aming kalagitnaan. Sa umagang ito, Panginoon, ang pinag-uusapan namin ay iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan, at ang iyong mga salita ay magmamanifest sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Everybody say, I receive in Jesus' name. Amen. Yeah. Sa umagang ito, ang ating teksto na pag-aaralan ay matatagpuan sa Book of Daniel.
Mahilig po akong magturo sa napapansin niyo po ang mga pagtuturo na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay sa Old Testament, no? Daniel chapter 5 verse 1, sa katunayan nga po hanggang verse 29 to, pero gagawin po natin na maiksi lang ang pagbabasa at ikikwento ko na lamang po sa inyo ang buong kasaysayan nito. Daniel chapter 5 verse 1 hanggang sundan na lamang po ninyo, pakinggan na lamang po ninyo ako sa inyong mga Bible. Okay. Inuulit ko po, ang teksto natin sa araw na ito ay sa Daniel chapter 5 verse 1 hanggang verse 29. Yan. Sabi dito sa Daniel chapter 5 verse 1, si Belsasar na hari ay gumawa ng malaking piging sa 1,000 na kanyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng 1,000. Para bigyan ko po kayo ng background, si Belsasar ay ang kanyang tatay ay si Haring Nabucodonosor, King Nabucodonosor, no? At dito po mga kapatid, pinalitan ni Belsasar ang kanyang tatay. Tatay na po ang kanyang tatay. At sabi po sa verse 1, si Belsasar ay gumawa ng napakalaking piging. At in-invite niya yung mga maharlikang tao, yung mga kilalang tao sa kanyang palasyo, at sabi po ay nag-inuman sila, nagkainan sila, at 1,000 bali sila lahat. Sabi sa verse 2, samantalang nilalasap ni Belsasar ang alak. Ito po ang ginawa nila ay walang taros na pagsasaya, no? Meron pong nangyari. Samantalang nilalasap ni Belsasar ang alak, ay nag-utos na dalhin doon ang mga ginto at pilak na sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor na kanyang tatay, na kanyang ama, sa templo na nasa Jerusalem, upang mainuman ng hari ng kanyang mga mahal na tao, ng kanyang mga asawa, at ng kanyang mga babae. Yan. Verse 3, nang magkagayoy, dinala nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. At ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, at ng kanyang mga asawa, at ng kanyang mga babae. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan nito na si Belsasar, na naisip niya na yung mga sacred things sa templo, no, ng Jerusalem ay kanyang ipakuha, at yun ang mga ginto at yun ang gamitin nila na inuman, gamitin nila sa handaang yun. At yung bagay na yon, mga kapatid, na ginawa ni Belsasar ay hindi kinalugdan ng Panginoon. Verse 4, at sila'y nag-inuman ng alak at nagsipuri sa mga Diyos na ginto. Yan. Etong mga sila Haring Belsasar at kanyang mga tao ay sila ay nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan, Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Kaya sa panahon yun, mga kapatid, ang mga tao rin ay talagang mga idolatrous. Yung bakal, kahoy, bato, tanso, pilak, at ginto ay ginagawa nilang Diyos at sinasamba nila. Verse 5, nang oras ding yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay na isang tao. Habang sila ay nagiinuman at sumasamba sa kanilang mga
mga gintong kahoy, bato, pilak, tanso at ginto, sabi, meron pong nangyari. Hindi kinalugdan ni Yahweh itong kanilang pinagagawa. Nang oras din niyaon ay may lumabas ng mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may palitada ng palasyo, sumulat sa pader, sa wall. At nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. Ano po nangyari? Nung makita ni Belshazzar na sa wall, ay meron siyang kamay na nakita na lumabas at sumulat, may sinulat. Sabi sa verse 6, nang magkagayoy, nagbago ang pagmumukha ng hari. Binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip at ang pagkasugpong ng kanyang mga balakang ay nakalag at ang kanyang mga tuhod ay nagkaumpugan. Nagkaroon po ng matinding takot etong si Belshazzar na sa nakita niya na kamay na sumulat. At ang ginawa niya sa verse 7, ang hari ay sumigaw ng malakas na sinasabi, papasukin ang mga engkantador, mga kaldeyo, mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babylonia, sino mang makabasa ng sulat na ito at makapagpaaninaw sa akin ng kahulugan niyaon, ay magdadamit ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg at magiging ikatlong puno sa kaharian. Alam niyo mga kapatid, si Belshazzar mga kapatid, lubas siyang natakot at nabagabag doon sa sulat. At siya kasi hindi niya maintindihan, hindi niya mabasa kung ano ang kahulugan ng nakasulat sa pader na yun. Kaya ang ginawa niya, yung mga pantas sa Babylonia, yung mga astrologer, yung mga engkantador ay pinatawag niya. At ang problema, wala pong makabasa kahit isa. Yan. Sa kanyang kaharian. At ang sabi niya, merong reward. Merong gantimpala na 3 ang gagawin ni Haring Belshazzar sa sino mang makabasa doon sa nakasulat sa pader. Ang unang regalo, sabi susuotan ng ginto, kwintas na ginto, tapos dadamitan ng damit na murado na royal dress at panghuli. Pangatlong pinaka makapangyarihang tao sa Babylonia. Ang problema mga kapatid, sabi po sa verse 8, nang magkagayoy nagsipasok ang lahat ng pantas ng hari, ngunit hindi nila nabasa ang sulat o naipaaninaw man sa hari ang kahulugan yun. Yan. Ilaktaw natin sa verse 22. Para mabilis po tayo. Daniel chapter 5 verse 22. At ito na po, humarap na po si Daniel, no? Merong isang lalaki, merong isang tao sa kaharian na narekomenda ng kanyang nanay na queen na sa panahon ng iyong ama ay merong isang lalaki na na naglilingkod sa iyong ama. Walang iba, ang pangalan ay si Daniel. Ipatawag mo yun. Tiyak, kaya niyang basahin ang mensahe na nakasulat sa pader. Sabi sa verse 22, at ikaw na kanyang anak o Belshazzar, ito na po ang ibig sabihin, ang interpretasyon, ang meaning. Hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat ng ito. Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo
at ikaw, ang iyong mahal na tao, ang iyong asawa at ang iyong mga babae, ay nagsiinom ng alak sa mga yaon, at iyong pinuri ang mga Diyos na pilak, at ginto, tanso, bakal, kahoy, at bato, na hindi nakakakita, itong mga Diyos-Diyosang ito, hindi nakakakita, o nakakarinig man, o nakakaalam man, ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga, at kinaroroonan ng lahat ng ilakad, hindi mo niluwalhati. Verse 24, nang magkagayoy, ang mga bahagi ng mga kamay ay sinugo mula sa harap niya, at ang sulat na ito'y nalagda. Verse 25, at ito ang sulat na nalagda, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ito ang kahulugan ng bagay. Mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at niwakasan. Verse 27, ikaw ay tinimbang sa timbangan ng Diyos at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise God, mga kapatid! Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay binigyan ko ng title o pamagat na The five areas of our lives God is weighing us. Yung 5 bagay sa ating buhay na kung saan tayo ay tinitimbang ng Diyos. Yan. Mga kapatid, sa umagang ito, sa biyaya ng Panginoon, ay papaunawa ko sa inyo, ipapaintindi ko sa inyo, kung saang mga area ng buhay natin na ako'y naniniwala na hindi lamang si Belshazzar ang kinakausap ng Panginoon sa umagang ito, kundi tayong lahat, ang body of Christ, ang lahat ng mga tao, ang public, tayo ay inilalagay ng Diyos sa kanyang timbangan na kung saan makikita natin tayo ba ay pasado o tayo ay kulang. Ang nakakalungkot, mga kapatid, kay Belshazzar, nung siya ay ilagay sa timbangan ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, siya ay nasumpungang kulang. Yan. Mga kapatid, ang mensahe nito ng Diyos kay Belshazzar ay hindi po warning, kundi judgment. No? Napakalungkot nito sapagkat ang haring ito ay hindi po natuto sa ginawa ng Diyos sa kanyang tatay na si Haring Nabucodonosor. Sabi ni Daniel, mahal na Haring Belshazzar, hindi ka natuto doon sa ginawa ng iyong tatay, na yung tatay ay binigyan na ng warning ng Panginoon, pero patuloy na nagpakataas. At yung kanyang tatay ay binigyan ng Diyos ng amnesia, na nalimutan niya na siya ay hari at nagkaroon siya ng isipang hayop. Okay, umpisa tayo. Una, sabi, saang area ng ating buhay kung saan tayo tinitimbang ng Diyos. Yan. Una, tinitimbang ng Diyos, God is weighing us in the way of love. Kung tayo kaya ay ilagay ng Diyos sa kanyang timbangan at timbangin kung gaano natin siya kamahal, kung gaano po kaimportante ang Diyos sa atin, tayo po kaya ay pasado? Tayo po kaya ay papasa? Alam niyo, mga kapatid,
meron pong tinatawag sa Bible na the greatest commandment. Sabi po sa aklat ng Matthew chapter 22 verse 35 hanggang verse 37. Ang greatest commandment is to love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan. Umusta po tayo mga kapatid? Tanungin natin ang ating sarili, huwag tayong magturo, no? Mahal ba natin ang Diyos ng buong puso? Ng buong kaluluwa? Ng buong pag-iisip? Ng buong lakas? Tayo lamang ang makasasagot niyan. Sapagkat tayo po, alam natin sa ating sarili, kung talagang 100%, kung talagang ang Diyos ang number one sa ating buhay. Diba? Isa sa paalala ng Panginoon, sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Exodus chapter 20, verse 1. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magmahal o maglingkod sa dalawang Panginoon. Yung isa ay mamahalin mo at yung isa ay kapuputan mo. Kaya, una, makikita natin dito na kung tayo po ay ilagay ng Diyos sa timbangan kung gaano natin siya kamahal, pasado kaya tayo? Mahal mo ba ang Diyos? Sabi mo sa iyong sarili o sa iyong katabi, mahal mo ba ang Diyos ng buong puso? Buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan. Pangalawa, makikita natin dito na pangalawa sa greatest commandment is love your neighbor as you love yourself. Diba? Mahalin natin ang ating pamilya, mahalin natin ang ating ka-churchmate, mahalin natin yung ating community, mahalin natin yung pinakamahirap na mahalin, pero ipinag-uutos pa rin ng Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway. Katulad ng pagmamahal na ibinibigay natin sa ating sarili. May tanong po ako sa inyo. Wala naman siguro dito sa ating kalagitnaan na galit sa kanyang sarili. Ang majority, karamihan, mahal natin ang ating sarili. Walang tao na sinasaktan niya ang sarili niya, walang tao ang pinababayaan niya ang sarili niya, kundi ang kanyang sarili ay kanyang inaalagaan, kanyang minamahal. Kaya, pangalawa doon sa greatest commandment, bigyan natin ng pagmamahal ang ating pamilya, ang ating kapwa, yung klase at uri ng pagmamahal na divine love or agape love. Maka-Diyos na pagmamahal, maka-Diyos na pagtingin. Hindi po eros love, hindi phileo love, kundi divine love. Yan. Kasi sa Bible, mga kapatid, makikita po natin na maging sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 8. Sabi ni Pablo po ron, hanggang huling verses, merong tatlong bagay na nananatili sa langit: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlong ito ay pag-ibig. Diba? Kaya dinipay niya ron sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 8, makikita natin dito, ipamigay ko man ang aking ari-arian sa mga dukha, magkaroon man ako ng lahat ng klase ng karunungan, kaalaman, at malaman ko man ang lahat ng hiwaga at makapagsalita ako ng wika ng mga anghel.
Datapwat wala akong pagmamahal sa kapwa, wala akong kabuluhan. Para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw. Mas epektibo at mas dakila ang pag-ibig kaysa sa mga kaloob, kaysa sa mga talento. Kung ang dami mong talento, ang dami mong kaloob, ngunit ikaw naman ay nagyayabang, hindi mo ina-appreciate at wala kang concern sa kapatid, yan ay walang kabuluhan. Sa verse 4 hanggang verse 8 sabi niya, ang pag-ibig ay mapagbata, ang pag-ibig ay puno ng tiwala, ang pag-ibig ay puno ng pag-asa. Kaya, una, na kung saan God is weighing us, tinitimbang tayo ng Panginoon, ay sa larangan ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pangalawa, God is weighing us through 10 Commandments. Yan. Sa panahon po ni Moses ay meron pong ibinigay ang Diyos na 10 utos. Bilang gabay sa pamumuhay ng mga Hebreo ng mga tao sa panahon yon. Ano po yung mga 10 utos na ito? Tanungin natin ang ating mga sarili. Dito sa 10 utos, pasado kaya tayo? 6 kaya ang naipapamuhay natin? Lamang ba tayo? 7, 8? O tayo po ay bagsak? Tingnan natin. I-rewind po natin kung ano ba yung mga 10 utos. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 1 to 8, ito po, you shall have no other gods before me. Yan po yung utos na nakalagay una sa 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Alam nyo, marami po sa panahon ngayon, marami po mga modern day gods. Ano mang inuukol natin na pagmamahal, higit sa Diyos, yung po mga kapatid, ay idolatry. Yon ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isa po sa Diyos-Diyosan ngayon ng maraming tao, ito pong tinatawag na materialism. Yan. Parang ang mga tao ngayon ay talagang kumbaga sa hindi po mabuhay, para bang ang cellphone ay asawa niya na. Katabi sa pagtulog, nasa unan, imbis na Bible, laging tinitignan, buti pa ang cellphone, laging tinitignan kaysa sa Bible, laging inaalam kahit walang message. Gusto may message. Yan. Materialism. Una sabi, you shall have no other gods before me. Check, pasado ba tayo o fail? Pangalawa, you shall not make idols. Yan. Dapat wala po tayong iniidolo kundi si Jesus lang. Wala tayong iniidolong pastor, wala tayong iniidolong tao, wala tayong iniidolong artista, o wala tayong iniidolong celebrity, o sino man yan. Si Jesus lang ang magaling, si Jesus lang ang bida, sapagkat si Jesus lang ang perpekto. Wala pong perpektong tao. No? Pangatlo, sabi, you shall not take the name of the Lord in vain. Kumusta? Huwag daw nating babanggitin ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon nang walang kabuluhan. Yung nagulat ka lang binabanggit mo ang pangalan ng Panginoon nang walang kabuluhan. Sabi po sa pang-apat, remember the Sabbath, keep it holy. Yan. Ang Sabbath po sa panahon po ng New Testament, mga kapatid, ay Sunday. Inaalala mo ba, pasado ka ba kapag Sunday, nasan ka? Ha? Inuuna mo ba yung paglalaba kaysa sa pagsisimba? Inuuna mo ba yung pamamasyal, yung paniningil, o pagtitinda, pagninegosyo, kaysa sa pagsisimba at paglilingkod sa Panginoon? Alam niyo, napakabait nga ng Diyos . Pinagpapahinga tayo.
6 na araw para sa tao at ang isang araw at ilang oras lamang sa araw na yaon, dapat ibigay mo sa Diyos na makita ka ng Panginoon sa bahay-sambahan na nagpapasalamat sa Kanya sa loob ng 6 na araw. Iningatan ka, iningatan ng pamilya mo, pinrovides niya lahat ng pangailangan mo. At habang ikaw ay sumasamba naman, mga kapatid, ibinubuhos ng Diyos sa iyo ang Kanyang kalakasan. Kaya pagka nabalik na sa dati, ang mga tao ay pwede nang lumabas. Mga kapatid, alalahanin mo na sa 10 kautusan, sinasabi ng Panginoon, Sunday, keep it holy. No? Pasado ba tayo? Pag Sunday ba, nasan tayo? Yan. Panglima, sabi po rito, honor your father and mother. Yan. Irespeto mo, igalang mo, sundin mo ang iyong nanay at tatay. Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, may pangako dyan. Kung gusto mong mabuhay ng mahaba, magtagumpay, maging masagana, pagpalain ng Panginoon, dapat marunong kang sumunod, marunong kang gumalang, marunong kang tumulong sa iyong mga magulang. Sapagkat may pangako ang Diyos dyan. No? Okay. You shall not murder. Yan. Maaaring hindi nga tayo pumapatay ng tao, pero character assassination naman. Sinisiraan natin, binabackfight natin yung mga tao. That is also considered murder. No? Character assassination. You shall not commit adultery. Yan. You shall not steal. You shall not bear witness against your neighbor. And sabi, you shall not covet. Sa 10 kautusan na yan, mga kapatid, pasado ba tayo sa timbangan ng Diyos? O tayo ay fail? Alin kaya dito sa 10 ito ang naipamuhay natin? Diba? Praise God. Pangatlo, na kung saang area ng buhay natin tinitimbang tayo ng Diyos sa way of good works. Simula nung tayo po ay naging mananampalataya, tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, tayo ba ay naging mabuting Samaritano? Sa Bible, mga kapatid, pinuri ng ating Panginoong Jesucristo yung isang lalaki na tumulong, gumamot, nagmalasakit sa taong nangangailangan. Umusta po tayo? Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw, kayo ang asin ng sanlibutan ito. Ang ilaw at asin ay tumutukoy sa ating mabuting gawa. Sabihin ko sa inyo ulit, mga kapatid, ang tunay na palatandaan o resulta ng ating kaligtasan na ikaw ay ligtas pagkatapos mong makilala si Kristo, ikaw ngayon ay gumagawa ng mabuti sa iyong pamilya, sa iyong churchmate, sa iyong neighborhood, sa iyong community, o nasang ka man, ay kinakitaan ka ng mabuting gawa. No? Ikaw ang taong mapagmalasakit sa iyong kapwa. Marami po ang nagpuri sa Panginoon, marami po ang lumapit sa Panginoon, marami ang nakakilala sa Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong pagtulong ay natat sila. At sila po ay nainganyo. At napatunayan nila na meron pala dito sa lupa na ginagamit ang Panginoon para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya kung tayo po ay timbangin ng Diyos at kumustahin ng Panginoon, ang ating mga good works, ang ating mga mabuting gawa, ano ba ang kalalabasan? Pasado ba or fail?
Habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na mga kapatid, ang paalala sa Bible, sa aklat ng Galatia at Hebrew, na huwag tayong mapapagod sa pagtulong, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kung ikaw ay nakakaluwag, dapat ang church, mga kapatid, tinitignan ang mga widow, ang mga balo sa iglesia. Kung ating pag-aaralan ang New Testament Church, ang New Testament Church ay may malasakit sa mga balo sa iglesia, mga kapatid. Gayun din sa ating mga kapatid na single parents, mga kapatid. Sila po ay dapat tinitignan, dapat sila ay kinukumusta, dapat sila ay tinutulungan, sapagkat sila na nga ang nanay at tatay, pasan nila ang lahat. Kailangan sila rin ay pinagmamalasakitan ng iglesia, mga kapatid, o ng mga kapatid na nakaluluwag sa mga buhay. Hallelujah! Mga kapatid, tandaan po natin ang New Testament Church sa Book of Acts chapter 6, sila ay meron pong ministry ng pagpapakain ng feeding program. No? Dito nga po mga kapatid ay nagsimula, nananawagan sila, nanangailangan sila ng 7 klaseng tao na itatalaga nila sa ministry of feeding program. At ang qualification, abigat, full of faith, full of knowledge, full of the Word of God, full of the Holy Spirit ang kinakailangan. Kaya, ang tunay na New Testament Church, ang tunay na iglesia ng Panginoon, ay yung iglesia ng Panginoon na may malasakit sa mga balo sa iglesia, may mga malasakit sa mga less fortunate sa iglesia, at may mga malasakit sa mga single parents sa iglesia. Kaya nga sabi, carry, magdalahan tayo ng pasanin sa bawat isa. Okay. Pang-apat, tayo ay tinitimbang ng Panginoon sa weighing of personal holiness. Yan. Kumusta po tayo, mga kapatid? Ang Diyos ba ay interesado sa ating pagpapakabanal? Ang Diyos ba ay interesado sa ating paglayo sa kasalanan? Ang tunay na nakakilala sa Panginoon Kristo, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang lahat ng nakipagkaisa, nakipagkasundo sa Panginoon Kristo, mga kapatid, ay isa ng bagong nilalang. Sabi, ang dating kasalanan, ang dating buhay, ang dating ikaw ay wala na, ngunit ngayon ay pawang naging mga bago. Yan. Isa sa napakagandang testimony na maibibigay natin sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga community, sa ating mga kaibigan, kung meron pong nakita silang pagbabago sa ating buhay. Ngunit kung makita nila na parehas lang tayo nila, ay hindi sila maiengganyo na lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan niyo po mga kapatid, ang number 1 na spectator, number 1 na tagamasid sa atin, ay ang ating mga pamilya sa loob ng bahay. Kapag nakikita nila na meron tayong pagbabago, maiengganyo sila na lumapit sa Panginoon, na sumama po sa atin, na pumunta sa iglesia. Kapag nakita ng mga kaibigan mo na hindi ka na katulad nila, na alipin ng kasalanan, mga kapatid, madali mo silang maakay sa Panginoon. God is weighing us in our personal holiness. Na habang ikaw ay tumatagal sa buhay pananampalataya, bumibilang ng taon sa buhay pananampalataya,
ikaw ay lalong nagiging banal. No? Paunti-unti nagiging kawangis at kamukha mo na ang ating Panginoong Hesukristo. No? Praise God. Marami ng mga kasalanan ang naalis sa atin. Hindi na po tayo nakikipag-compromise, hindi na tayo nakikigaya, hindi na tayo nakikiuso. Ang pinapauso natin, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. No? Tayo po ay nagiging tunay na ilaw, asin para sa mga taong ito. Okay, panghuli. God is weighing us in the opportunities that He has given to us. Ano ibig sabihin nito? Tinitimbang ng Diyos kung paano natin ginagamit yung mga talento at kaloob na ibinigay niya sa atin. Katulad po ng mga parable na itinuro ng Panginoon, na yung kanyang mga alipin ay binigay niya ng yung iba 5 talento, yung iba 3 talento, yung iba 1 talento ayon sa kanilang kakayanan. At ang Panginoon ay umalis. At ang kanilang Panginoon din ay bumalik. At nang bumalik ang Panginoon nila, ay pinagbigay sulit niya ang mga alipin na pinagkatiwalaan niya ng mga opportunities, ng mga talento at mga kaloob. Kumusta kung tayo po, mga kapatid, ay humarap at pagsulitin ng Panginoon sa mga kaloob at talento at biyaya na ibinigay niya sa atin? Ano ba ang masasabi natin? Masasabi ba natin sa Panginoon, Lord, habang ikaw ay wala, narito po, nangalakal ako, narito po, Panginoon, ginamit ko ang mga talentong ipinagkaloob mo sa akin. Yung 5 binigay mo sa akin, eto po, naging 10. Yung isa naman na binigyan ng 2 o 3, Panginoon, yung 2 binigay mo sa akin, eto po, naging 4, eto po, naging 6. At yung isa na binigyan ng isa, ang sinabi niya, Panginoon, habang ikaw ay wala, ang ginawa ko, yung 1 talento, binaon ko na lang sa lupa. Para pagbalik mo, maibigay ko ulit sa iyo ng isa. Hindi nalugod ang Panginoon doon sa isa na nagsabi na walang tinubo sa talentong ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Maalala niyo po ang sinabi ng Panginoon doon sa nagbigay ng 5 at naging 10, doon sa sinabi ng Panginoon, nagbigay ng 2 at naging 4, ikaw na mabuti, tapat, na aking alipin, pumasok ka sa aking kaharian na may kagalakan at tayo ay magsaya. No? At ang dagdag ng Panginoon, ang napagkakatiwalaan sa konti, dadagdagan pa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung anumang merong talento ka ngayon, meron kang kaloob, o merong biyaya na ibinigay sa iyo ang Panginoon, gamitin mo yan para sa kanyang karangalan. Gamitin mo yan habang hinihintay natin ang rapture of the church. At kapag dumating sa Romans chapter 14 verse 12 na tayo humarap sa hukuman ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay tatanggap ng korona na nanggagaling sa Kanya. Kaya sa umagang ito, sa mga oras na ito, kumusta tayo doon sa mga nabanggit ko na mga bagay na kung tayo ay timbangin ng Panginoon, katulad ba tayo ni Belsasar na nasumpungang kulang? O tayo ay pasado sa harapan ng ating Panginoon? Kaya simula sa araw na ito, mga kapatid, sikapin po natin na sa harapan ng Panginoon, pasado po tayo. Si Abraham, nung siya po ay subukin ng Panginoon para hingin si Isaac,
na kanyang pinakamamahal na anak, nakita natin na si Abraham ay pasado sa pagsubok. Nawa sa 5 bagay na ito, na kung saan tayo tinitimbang ng Panginoon, ay pasado tayo. Una, God is weighing us in the way of love, sa timbangan ng pag-ibig. Pangalawa, God is weighing us in the weighing of 10 commandments. God is weighing us in the way of our good works. Tinitimbang ng Panginoon yung ating mabubuting gawa. God is weighing us in our personal holiness. And lastly, God is weighing us in the opportunities or talents or gifts that He has given to us. I challenge you mga kapatid, sa umagang ito at sa susunod pang mga linggo, buwan, taon na ilalagi natin dito habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Nawa, marinig natin sa bibig mismo ng ating Panginoon ang mga salitang mabuti at tapat kong lingkod at tapat kong anak o tapat kong alipin. Come, enter into the joy of the Lord. Praise God. Sa umagang ito, ano ang pinaka-conclusion na dapat po nating alalahanin o dapat mailagay sa ating mga puso at sa ating isipan sa oras na ito? Tatanungin ko po kayo mga kapatid, kung ang Diyos ay may isusulat, no? Patungkol sa iyong buhay, ano kaya ang isusulat ng Diyos sa bawat isa sa atin? Naalala ko sa John chapter 8, meron po rito na mga Pharisee na dinala sa harapan ng Panginoon yung isang babae na nahuli daw sa prostitute. Isang prostitute nahuli sa akto na gumagawa ng hindi maganda. Ayon sa kautusan, ang sabi ng mga Pharisee, ang babaeng nahuli sa gawaing hindi magandang ganon, ayon sa kautusan ay dapat binabato hanggang sa mamatay. Sabi ng Panginoon sa babae at sa harapan ng mga Pharisee, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At habang sinasabi ng Panginoon yon, ang Panginoon ay sumulat doon sa lupa. At habang sumusulat ang Panginoon doon sa lupa, unti-unting nagsialisan yung mga nag-accuse, yung mga accuser ng babaeng ito. Sa palagay ninyo, mga kapatid, ano ang isinulat ng Panginoon sa lupa o sa buhangin? At yung mga accuser ng babaeng ito, na religious leader, na mga Pharisee, ay unti-unting nagsialisan. Kung merong isusulat ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa buhay mo, ano kaya ang isusulat ng Panginoon? Kay Belshazzar, hindi maganda ang isinulat ng kamay ng Panginoon para sa kanya. Ang isinulat sa kanya, sabi, wawakasan ko na ang iyong kaharian. Pangalawa, ang sabi, sa araw na ito, mawawala ka. Pangatlo, tinimbang ka, ngunit ikaw ay nasumpungang kulang. Sa umagang ito, mga kapatid, nawa, kung may susulat ang Diyos sa buhay natin o
o sa buhay mo, sa bawat isa, sa bawat nakikinig, sa bawat nanonood, ano kaya ang isusulat ng Panginoon? Ako, naniniwala ako dito sa John chapter 8, ang isinulat ng Panginoon sa babaeng ito kung bakit nagpulasan at nag-alisan ang kanyang mga accuser. Para sa akin lang, ang isinulat ng Panginoon, ako man ay hindi kita hahatulan. Ba? Kaya nag-alisan yung kanyang mga accuser. Mga kapatid, nawa habang tayo ay nabubuhay sa lupang ito at habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, nawa ang maisulat, ang mabasa ng Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, kayo ang mga buhay na letra na hindi nakasulat sa papel o hindi sinulat sa pamamagitan ng tinta, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Nawa ang Diyos at nawa ang mga tao, maganda ang kanilang nababasa sa buhay ng mga anak ng Diyos. Praise God, sa umagang ito, nawa sa 5 bagay na nabanggit ko na kung saan tinitimbang tayo ng Diyos. Kung nakita mo na ikaw ay kulang, may pagkakataon ka pa na ayusin ang iyong buhay. At kung nakita mo naman na ikaw ay pasado, magpatuloy ka, manatili ka na mainit at naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, challenge ko yung ang body of Christ o challenge ko rin ang public o sino mang na hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, maaaring kilala mo ang Panginoon sa bibig, sa isip, pero wala ka pang personal na relasyon sa Kanya. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 30, verse 19, sa araw na ito, inilagay ko sa iyong harapan, pinapipili kita, inilagay ko sa iyong harapan ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, at ang encouragement sa iyo ng Panginoon. Piliin mo ko para maranasan mo ang buhay na masagana. Piliin mo ko para maranasan mo ang tagumpay. Piliin mo ko para maranasan mo ang promotion. Piliin mo ko para maranasan mo ang buhay na walang hanggan at lahat ng mabubuting bagay. Kaya ikaw ang magdedesisyon, no? Sa araw na ito, maaring hindi ka nakakita ng sulat sa pader, wala ka nakitang kamay. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, ang sulat ng Panginoon ay nasa Bible. Itong tinuturo ko sa iyo, itong sinasabi ko sa iyo ngayon, ito ang sulat ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Regalo, biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wala na tayong makikitang sulat ngayon na makikita natin sa dingding ng ating mga bahay o sa pader o saan man. Ang sulat ngayon, ang message ngayon ng Panginoon ay sinulat niya na sa Bible. At sinasabi ko sa iyo, ang sulat sa iyo ng Panginoon sa umagang ito, piliin mo siya. Piliin mo maglingkod. Piliin mo ang buhay. Maaaring di natin alam kung ano mangyayari sa atin mamaya, bukas, sa susunod na linggo. Pero itong pagkakataon, inaalok ko sa iyo at sinasabi ng Panginoon sa sulat niya sa Bible, now is the day of salvation. Now is the day of your miracle. Now is the day of your healing. Now is the day to experience God. Praise God.
habang tayo ay nakayuko, tayo lahat ay tumayo at yumuko. Hindi ko tatapusin ang pangangaral at pagtuturong ito na hindi kita nabigyan ng pagkakataon para tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sandali kang yumuko, sandali kang pumikit at tutulungan kita. Sumunod ka sa panalangin ito ng buong puso. At sa mga mananampalataya na, mga kapatid, maaaring matagal ka ng Kristiyano pero paisi-isi ka, naglalaro ka, mga kapatid. Kung tayo kaya ay timbangin ng Panginoon sa 5 bagay na binanggit ko sa inyo. Kung nakita mo na kulang ka, ayusin mo. Praise God, praise God. Sabihin natin sa mga nakikinig, saan ka man, nasa hotel ka man, o nasa bahay ka, nasa trabaho, o kung nakaupo ka man, saan mo napapakinggan ang mensaheng ito. Ang sulat sa iyo ng Panginoon sa umagang ito. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba sa inyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabihin natin, Panginoong Yesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Halika, Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng pagkakasala na aking nagawa mula nang ako'y panganak hanggang sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin ng totohanan at ng buong puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa body of Christ, sa mga workers ng Open Heaven Church, sa lahat ng mga tao, kung nakita mo, katulad ni Belshazzar, hindi maganda ang nabasa at judgment sa kanya ng Panginoon. Pero sa iyo, sa umagang ito, may pagkakataon na ibinibigay sa iyo ang Panginoon na makapasa tayo at pumasa tayo sa 5 larangan na sinasabi niya sa atin. Sabihin natin sa body of Christ, Panginoon Jesus, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin na maayos ko ang aking buhay. Alam ko po, Panginoon Jesus, bagsak po ko sa larangan ng pag-ibig. Hindi kita minahal ng buong puso at hindi ko rin minahal, Panginoon, ang aking pamilya, ang aking kapwa, ang aking kapatiran. Patawarin mo po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon, bagsak po ako sa kabanalan, sa aking mga pananalita, pagkilos, pag-uugali, pamumuhay, Panginoon, ay para bang walang nagbago sa akin simula nang tinanggap kita. Ngunit sa umagang ito, sinusuko ko sa iyo muli ang aking buhay. Maging ang talento, Panginoon, ay pinagkaloob mo po sa akin. Gagamitin ko po to para sa iyong karangalan. Gagamitin ko to, Panginoon, para sa body of Christ. Gagamitin ko to para sa kalakasan ng aking mga kapatiran. Lord, maging sa larangan ng 10 Commandments, Lord, patawarin mo po ako kung minsan naging matigas ang ulo ko sa aking mga magulang, hindi ako naging masunurin, naging bastos ako at naging tamad. Panginoon, simula sa araw na ito, igagalang ko na, susundin ko ang aking mga magulang sapagkat may pangako ka na ako ay pagpapalain. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga nakinig at sa mga nanood, Panginoon, at makakapakinig na ito. Pagpalain mo po sila, magrema, magmanifest sa kanilang buhay, Panginoon, ang mga mensaheng ito. At sa oras na ito, sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat ng ating mga hinihingi at iniisip, idinedeklara ko sa Open Heaven Christian Church, sa Body of Christ, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon. Hallelujah! Ang masaganang pagpapala ng Ama, ang pakikipisa ng Diyos Anak, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, tanggapin niyong lahat. Sa pangalan ni Jesus, I declare and I speak to you the complete blessing of our Lord Jesus Christ. Shalom, shalom. God bless you, mga kapatid. Hallelujah. Blessed Sunday, and continue to expect great and mighty things from our Lord Jesus Christ. God bless you. Hallelujah. Amen. Amen. Inviting you again sa Tuesday, kung di pa bumalik ang Panginoon, and Friday, tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Panginoon. I love you all in Jesus' name. Amen.